Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Nagbabalik na naman si Kuya Paad. Yan. Pero wala pong beast mode ngayon. Hindi po ako beast mode ngayon kasi kilala niyo naman ako eh. Hindi naman ako nagagalit talaga. Kung may mga video man ako nagkukunwaril na akong galit. Pero kasi ngayon ang kakausapin ko kasi yung mga bata. Yan. Kasi nakakalungkot mang isipin, meron na namang lumabas na video na pati bata na ay ginagamit na nila sa pandaraya, paninira kay sa pare ko, si Pare Digong. Ayan. So, yun nga, dahil hindi pwedeng sagutin ni Pare Digong yung lumabas na video, yung mga tanong ng mga bata, ako na mismo ang sasagot para kay Pare Digong. Ano? O, sige. Anong unang tanong? Ganito ba ang gusto nyo? Kayo ang patayin ko. Patayin ko kayong lahat. Mali po ang pumatay. Oo, masama talaga ang pumatay. Pero boy, masama rin ang maging drug addict, masama rin ang maging magnanakaw, masama rin ang pumatay ng kapwa mo tao, at higit sa lahat, masama ang mang-rape. Yan ang ibig sabihin ni Rudy Duterte sa pagpapapatayin ko kayong lahat. Pero hindi ibig sabihin nun, ibratatatat niya lahat yung mga yan. Hindi. Marami nang gumagamit ng death penalty. Iba't ibang bansa, marami nang gumagamit niyan. Halimbawa, isang kababayan natin ang nahatulan ng death penalty dahil ginamit lang siya na mag-transport ng droga. Ginamit siya ng mga sakang. Kung hindi mo alam ibig sabihin ko sa mga sakang, yung mga taga-Asia, huwag ka na sabihin, basta yung mga taga-Asia, somewhere in Asia. Mga singkit, mga sakang. Yan. Ginamit lang siya para mag-transport ng droga. Hindi siya pinatawad. Hinatulan siya ng bitay. Pinatay siya. Yun ang kailangan natin sa Pilipinas. Boy? Para hindi ka lumaking gago. Susunod. Nakauwi ka lang. Tama po ba murahin ang Santo Papa? Ay, Sus Maria Josep. Makakalbo ako sa inyo eh. Boy, hindi si Santo Papa ang minura niya, At saka nakapag-sorry na siya. At saka in-explain na niya na hindi si Santo Papa ang minura niya. Ang minura niya ay yung traffic na naidulot ng pagbisita ni Pope Francis. Na dapat inasikaso nung taong nagbayad sa mga magulang ninyo para siraan ngayon si Pare Digong. Yun ang minura niya. Yung traffic. Hindi si Papa. Susunod. Hoy, ang NPA. Ituro niyo po sa amin ang tama. Mabuhay ang mga NPA. Bakit nga ba kasi may mga NPA, may mga rebelde? Kasi sila yung mga taong mayroong gustong sabihin pero ayaw pakinggan ng gobyerno. Kaya pag naupo si Parang Digong, makikipag-usap siya sa mga NPA para sa ganun, wala nang mga rebelde. Yun ang ibig sabihin ni Parang Digong. Pistok. Pistok. Tanong nyo sa teacher nyo kung ano ibig sabihin ng pistok. Hindi fishball, pistok. Susunod. Napakaganda. Dapat ang mayor muna ang mauna. Mali po mambastos ng babae. Hindi naman pambabastos yung mga ginagawa ni Pare Digong ng mga nakukunan na kamera na humahalis sa mga babae, Malaki ang pagkakaiba nun sa pambabastos at saka sa gusto ng babae. Yung mga babae mismo nagkakagusto kay Pare Digong, humahanga sila kay Pare Digong, nilalapitan nila, nagpapakiss sila. Hindi pambabastos yun kung yung mismo babae ang pumapayag na mahalikan siya ni Pare Digong, hindi pambabastos yun. Tanong mo sa tatay mo, alam niya yan. Ito po ba ang gusto niyo maging halimbawa para sa amin? Iha, oo. Magandang halimbawa yan pag si Pare Digong nang naupo. Bakit ka mo? Dahil
ikaw at saka yung mga magiging anak mo ay hindi magiging drug addict, hindi magiging mamamatay tao, hindi magiging rapist, tsaka hindi magiging magnanakaw. Ha? Pero yung mga nagbayad sa mga magulang ninyo, ha? Pag yun ang naupo, alam nyo ba kung saan kayo pupulutin? Sa kangkungan. Ha? Sa bilibid prison. Isama mo na yung mga magiging anak mo, tsaka yung magiging apo mo. Ha? Huwag kang tutulad sa mga yon. Kayo mga bata, huwag kayong tutulad sa mga ganon. Kayo naman mga magulang, ha? Iniisip nyo ba ang magiging kinabukasan ng mga anak ninyo sa ginawa ninyong yan? Pumayag kayo para gamitin sila sa pandaraya, ha? Sa paninira kay Pare Digong. Iniisip nyo ba na pwedeng maging mitsayan ng mga buhay nila? Hindi siguro dahil umiral yung mga pagiging mga mukhang pera ninyo. Ha? Huwag naman sana mapahamak yung mga anak ninyo sa mga ginawa ninyong yan. Sayang.